Ngumiti siya sa akin mula sa kabilang dulo ng silid, isang ngiting puno ng pag-aasam at pangungulila. Si Kevin ang lalaking mahal ko, ang lalaking nagpakasal sa iba. Ngayon, narito ako sa isang engranding ballroom, puno ng mga taong nagdiriwang ng bagong kasal, habang ako'y nagkukubli sa anino ng kanyang lihim na mundo. Ilang buwan na ang lumipas mula nang malaman kong magpapakasal si Kevin kay Julia. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang itigil ang lahat ng ito. Ang pag-aasawa, ang aming relasyon, ang lahat. Pero sa tuwing susubukan kong iwan siya, nariyan siya upang pigilan ako, upang ipaalala sa akin na ako ang totoo niyang minamahal. Alam mo naman kung bakit kailangan kong gawin ito, Daryl? Madalas niyang sabi sa akin, para sa pamilya ko, para sa imahe ko. Pero ikaw ang mundo ko. Napakahirap paniwalaan minsan, lalo na't nakikita ko siyang kasama si Julia at ako'y nagiging isang anino lamang sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak sa kanilang kasal, may mga lihim na tinatakpan ang bawat galaw ni Kevin. Alam kong sa dulo ng araw, sa kabila ng mga seremonya, sa akin pa rin siya uuwi. Sa aming munting mundo na itinayo namin sa likod ng mga pinto. Habang naglalakad-lakad ako sa paligid ng bulwagan, pilit na hindi napapansin, narinig ko ang mga kaswal na usapan ng mga bisita. Ang perfect ng couple, di ba? Sabi ng isa. Oo, bagay na bagay sila. Sagot ng isa pa. Napangiti ako ng mapait. Sino bang mag-aakalang may mga bagay na hindi nakikita ng mata? Nang bandang huli, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang baso ng alak. Hindi ko na alam kung ilang baso na ang naubos ko. Ang tanging alam ko lang ay ang saya at lungkot na sabay na bumabalot sa akin. Hindi ko mapigilan ang sariling mag-isip ng mga paano kung ibang mundo ito? Paano kung ibang panahon? Nang biglang lumapit sa akin si Kevin, kailangan kitang makausap. Bulong niya, hawak ang aking siko. Agad kaming nagtungo sa isang mas tahimik na bahagi ng lugar, malayo sa mga mata ng mga bisita. Daryl, patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Alam kong hindi ito madali para sa'yo, pero mangyaring magtiwala ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Kevin, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Sagot ko. Pilit na pinipigilan ang mga luha. Mahal kita, pero hindi ko alam kung kaya ko pang maging lihim na asawa mo. Natahimik siya, tinitigan ako, na para bang hinahanap ang mga tamang salita. May plano ako. Sa wakas ay sabi niya. Hindi pa ngayon, pero balang araw, lahat ng ito ay magbabago. Magiging tayo rin sa wakas. Anong plano, Kevin? Hanggang kailan ako maghihintay? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Julia, ang kanyang bagong asawa. Kevin, nandito ka lang pala. Hinahanap ka na ng mga tao. Sabi niya, walang kamalay-malay sa aming pag-uusap. Ngumiti si Kevin kay Julia, isang ngiting puno ng kasinungalingan. Oo, susunod na ako. Sagot niya bago muling bumaling sa akin. Magtiwala ka lang, Daryl. Mangyayari rin ang lahat ng pinapangarap natin. Tumango ako, kahit na sa loob-loob ko'y puno ako ng pagdududa. Umalis siya, iniwan akong nag-iisa, puno ng tanong at walang kasiguraduhan. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang nakatayo ako sa isang tahimik na sulok, biglang lumapit sa akin ang isang estranghero. Ikaw si Daryl, tama ba? Tanong niya, na ikinagulat ko. Sino ka? Tanong ko, nakakunot ang noo. May dapat kang malaman, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Hindi mo kilala si Kevin tulad ng inaakala mo at may mga lihim siya na hindi mo pa nalalaman. Napatigil ako. Ang puso ko'y biglang bumilis ang tibok. Anong ibig sabihin ng estrangherong ito?
Ano pa bang hindi ko alam tungkol kay Kevin? Sa sandaling iyon, biglang nag-iba ang lahat. Sa kabila ng kasiyahan at selebrasyon sa paligid, isang bagong misteryo ang bumalot sa akin. At sa kabila ng lahat ng ginawa ko, para sa aming pagmamahalan, hindi ko inasahan na may mas malaki pang lihim na nagkukubli sa mga anino. Ang tanong na ko ngayon ay, handa ba akong malaman ang buong katotohanan? Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan ko ang mga larawan sa dingding ng aming maliit na apartment. Mga alaala ng aming mga lihim na sandali ni Kevin. Mga sandaling puno ng tawanan, pag-ibig, at mga pangarap na tila abot kamay. Ngunit hindi kailanman magiging ganap na sa amin. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan sa bawat larawan, mayroong anino ng katotohanan na palaging nakasunod sa amin, isang katotohanan na hindi namin maikukubli sa sarili naming mga puso. Mula nang ikasal si Kevin kay Sandra, nagbago ang lahat. Ang dati naming masiglang mga pag-uusap ay napalitan ng malamig na katahimikan, at ang mga yakap na dati puno ng pagnanasa ay naging mga pagyayakap ng pamamaalam. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, pero hindi ko inakalang ganito kasakit ang manatili sa isang relasyon na walang tiyak na patutunguhan. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Kevin. Kailangan kitang makausap. Magkita tayo bukas sa dati nating lugar, ang sabi niya. May bigat ang kanyang mga salita. Tila may mahalaga siyang sasabihin. Kinabahan ako sa maaaring mangyari, ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako na may pag-asa kaming dalawa. Kinabukasan, nagpunta ako sa parking laging tagpuan namin. Dumating si Kevin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kabigatan ng kanyang dinadala. Umupo siya sa tabi ko at walang anumang imik na tumingin sa malayo. Daryl, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Ako rin, panimula niya. Tumango ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam ko'y may nakabara sa aking lalamunan. Kevin, mahal kita, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang manatili sa ganitong setup. Sagot ko ng may halong hinanakit. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang aking kamay. Alam kong may mga desisyon akong nagawa na hindi naging madali para sa ating dalawa. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita kayang pakawalan. Ikaw ang tahanan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Ngunit kasabay nito ang malamig na realidad ng aming sitwasyon. Paano naman si Sandra? Paano na ang buhay mo kasama siya? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang pananaw. Ito ang twist, Daryl. Sagot niya, tila ba mayroong lihim na nais ipahayag. May hindi ka pa alam tungkol sa kasal namin ni Sandra. Napatigil ako, naguguluhan sa kanyang mga sinasabi. Anong ibig mong sabihin, Kevin? Tanong ko, ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Sandra ay may sariling lihim. Nagpakasal kami dahil sa isang kasunduan. Alam niyang tayo pa rin at siya mismo ang nagmungkahi ng setup na ito. Pag-amin niya, nanlaki ang mga mata ko sa revelasyong iyon. Hindi ko inasahan ang ganoong klasing twist. Ibig mong sabihin, alam niya ang tungkol sa atin at pumayag siya? Tanong ko, hindi makapaniwala. Oo, at higit pa riyan, siya ang nag-udyok sa akin na ituloy ang relasyon natin. May sarili siyang dahilan, at iyon ay para protektahan ang kanyang sariling lihim. Sabi niya, tila ba mayroong mas malalim pang sikreto? Biglang bumalik ang lahat ng mga alaala ng mga pagkakataong tila hindi nagmamadali si Sandra na makasama si Kevin. Ang mga pagkakataong tila laging may nakakahon na espasyo para sa akin sa kanilang buhay. Mag-asawa. Anong lihim, Kevin? Tanong ko, puno ng pag-uusisa. Bukas, magkikita tayo ulit
Kasama si Sandra, ipapaliwanag naming dalawa ang lahat. May kinalaman ito sa nakaraan na akala ko'y tapos na. Sagot niya, nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Ang lahat ng ito ay tila isang bagong simula, kahit na puno ng misteryo. Sa gitna ng kaguluhan ng aming sitwasyon, parang may bagong liwanag na nagbubukas. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, anong klase ng lihim ang maaaring makapagpabago sa lahat ng ito? Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang mag-isip sa mga susunod na mangyayari. Ang twist ng aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang, at ang cliffhanger na ito ay nag-iiwan ng mas maraming katanungan kaysa sagot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na sa susunod na hakbang, kailangan kong maging handa sa anumang maaaring ibunyag ng nakaraan ni Kevin at Sandra. Nakatayo ako sa gilid ng isang madilim na kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ay naglalaro sa aking mga mata, nag-aabang ng isang senyales mula kay Kevin. Matapos ang kanilang marangyang kasal kanina, habang lahat ay abala sa pagdiriwang, nagawa pa rin niyang magpadala ng mensahe, isang maikling kailangan kita. Pakiramdam ko'y isang lihim na ahente, palaging handa sa tawag ng aking mahal. Pero ngayong gabi, may iba sa kanyang tono. May halong pagmamadali at pangamba. Habang naghihintay, binalikan ko ang mga nakaraan naming tagpo, mga sandaling puno ng pagnanasa at pangarap. Ang mga gabing lihim naming pinagsaluhan sa kanyang apartment, ang mga kwentuhang puno ng pangarap na hindi maaaring maisakatuparan. Alam kong mali, ngunit ang pag-ibig ko kay Kevin ay higit pa sa anumang tama o mali. Isang itim na sasakyan ang huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto at sumilip si Kevin, ang kanyang mga matay puno ng pag-alala. Sumakay ako agad, at habang nagmamaneho siya palayo, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga iniisip. Anong nangyari? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinuon niya ang tingin sa kalsada, ang mga kamay na mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Hanggang sa marating namin ang isang pamilyar na lugar, ang aming tagpuan, sa isang lumang kabin sa labas ng bayan. Dito namin itinago ang aming mundo, isang lihim na kanlungan mula sa mga mapanghusgang mata. Pagpasok namin, lumingon siya sa akin, at sa wakas ay binitiwan ang isang malalim na hininga. Daryl, kailangan kong malaman mo, hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng ito. May kung anong damdamin ang bumalot sa akin. Pag-aalala, takot, at isang pag-asang matagal ko nang tinatago. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. May mga bagay na nalaman si Amelia at hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa maitatago ang totoo. Ani Kevin? Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Amelia? Alam niya? Ang pangalan ng kanyang bagong kasal ay pumukaw ng damdamin sa akin, isang halong selos at kaba. May mga bagay siyang natuklasan, mga mensahe, mga litrato. Hindi ko alam kung paano siya nakakuha ng access. Pero, Daryl, alam ko na sa simula pa lang ay mali ito. Pero, Kevin, mahal kita. Putol ko sa kanya. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating harapin ito. Ano ang plano mo? Tumahimik siya sandali, tila nag-iisip. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa'yo. Bumuntong hininga siya bago magpatuloy. May isang tao pa na nakakaalam ng tungkol sa atin. Isang taong hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa silid na tila ba ang bawat salita niya ay nagdadala ng bagong panganib. Sino? Sino pa ang nakakaalam? Si Marcus, sagot niya, ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Noong isang linggo, nakita niya tayo sa coffee shop. Sinundan niya tayo
Alam na niya at ginagamit niya ito laban sa akin. Nabigla ako. Si Marcus? Hindi ko alam kung kanino ako mas nagagalit. Kay Kevin dahil sa hindi pagsasabi agad o kay Marcus sa kanyang pagtataksil. Nagpatuloy si Kevin. Gusto niyang sirain ang lahat ng meron ako. Ang relasyon ko kay Amelia. Hindi. At sa'yo, kailangan nating kumilos bago pa maging huli ang lahat. Pero paano? Ano ang plano natin? Tanong ko, ramdam ang pag-alala sa boses ko. May isang paraan, sagot ni Kevin. Isang mapanganib na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Kailangan nating ilabas ang totoo, lahat ng totoo, bago pa man siya makauna. Natigilan ako. Ang ibig niyang sabihin ba'y ihayag ang lahat? Ang aming lihim na relasyon? Ang kanyang tunay na pagkatao? Isang desisyon na hindi na maaring bawiin? Isang hakbang na babago sa lahat? Bago ako makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming natigilan. Ang aming mga matay nagkatitigan sa takot. Sino ang nasa labas? Si Amelia ba? Si Marcus? O isa pang panganib? Habang papalapit ako sa pinto, isang bahagi ng sarili ko ang nagtataka sa posibleng mangyari. Ang lahat ng ito'y parang isang laro ng tadhana. At ang bawat hakbang ay may kapalit. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang isang mensahe, isang liham na iniwan sa sahig. Binuksan ko ito at habang binabasa ang nilalaman, naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Alam ko ang lahat, nakalagay sa papel, at oras na para harapin mo ang iyong kapalaran. Isang takot ang bumalot sa akin, ngunit kasabay nito'y isang determinasyon. Ang laro ay nagsimula na, at handa na akong harapin ang anumang darating. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Ang araw na magpapasya kong humarap sa kanya at sa kanyang bagong mundo. Nakapila ako sa labas ng simbahan, nagtutulak ng mga paang tila bakal sa bigat sa bawat hakbang. Ang dami ng mga tao, lahat ay nakatingin sa altar kung saan siya nakatayo, si Kevin, ang lalaking mahal ko ng buong puso. Ngunit sa araw na ito, siya ang lalaking ikakasal sa iba. Sa bawat hakbang ko, palapit sa loob ng simbahan, bumabalik ang mga alaala. Ang mga gabing magkasama kami, ang mga lihim na yakap at halik, at ang mga pangakong binitiwan niya sa akin. Mga pangakong hindi ko na alam kung paano pa tatanganan. Ngayon, narito siya, nakangiti, habang hinihintay ang babaeng pinili niyang pakasalan sa harap ng madla. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko pa rin ang koneksyon namin. Isang hindi maipaliwanag na lakas na tila nag-uugnay sa amin kahit gaano pa kami kalayo sa isa't isa. Nang makita ko siyang nangumiti habang papalapit ang kanyang bride, parang may pumiga sa puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong iparating sa buong mundo na ako dapat ang nasa tabi niya. Ngunit ano ang magagawa ko? Isa lamang akong anino sa likod ng kanyang kasalukuyan, isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatalikuran. Habang nagsisimula ang seremonya, nararamdaman kong para akong nalunod sa dagat ng emosyon. Parang naglalaro sa isipan ko ang mga alaala ng mga gabing magkasama kami at ang matamis niyang tinig na nag-a-assure sa akin na hindi niya ako iiwan. Habang nag-uumapaw ang emosyon ko, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng simbahan at lahat ng tao ay napalingon. Sa gulat ko, nakita kong isang pamilyar na mukha ang pumasok, si Alex, ang matalik kong kaibigan. Hindi ko inasahan na darating siya, lalo na sa okasyong ito. Naglakad siya patungo sa altar na tila walang pakialam sa mga matang nakatuon sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, may kung anong nagbabadya sa kanyang tingin na hindi ko maintindihan. Daryl, tawag niya sa akin. Kailangan natin mag-usap. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin ngayon.
pati na rin si Kevin na tila nagtataka sa nangyayari. Lumapit si Alex sa akin. Hinila ko papalabas ng simbahan. Sa labas, huminto kami sa isang sulok na walang tao. Anong ginagawa mo rito, Alex? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko kayang panoorin kang masaktan ng ganito, sagot niya. May nalaman akong isang bagay at kailangan mong malaman ito. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Ano yon? Si Kevin, hindi siya totoong nagpakasal para sa pag-ibig. Sabi niya, halatang may halong kaba sa kanyang tinig. May pinilit siyang gawin ito. Nagtataka at naguguluhan, hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. May mga tao sa likod nito, Daryl, at hindi ito tungkol sa pagmamahal. May mga plano silang mas malaki pa sa inakala natin. Dahan-dahang pumasok sa isipan ko ang mga posibilidad. Kung totoo nga ang sinasabi ni Alex, ibig sabihin ba'y may pag-asa pa kaming magkasama ni Kevin? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, may isa pang boses na sumingit sa aming usapan. Daryl, tawag ni Kevin, lumapit siya sa amin mula sa simbahan. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Magkahalong kaba, pag-asa at takot ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahulugan ng pag-uusap na ito para sa aming dalawa. Ngunit isa lang ang sigurado. Isang bagong kabanata ang nagbubukas at hindi ko alam kung ano ang magiging wakas nito. Sa harap ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko. Ano ang tunay na dahilan ng lahat ng ito? At sa kabila ng lahat ng sakit at pagdududa, handa ba akong harapin ang katotohanan kapalit ng pag-ibig na alam kong totoo? Cliffhanger. Oo, ngunit sa kabila ng kawalan ng katiyakan, nararamdaman kong may pag-asa pa. At iyon ang nagbibigay lakas sa akin na magpatuloy. Sa bawat hakbang na papalapit ako sa altar, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Kevin at sa kanyang bagong asawa, si Lilah. Siya ang perpektong larawan ng isang masayang ikinakasal. Ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw na sumasalubong sa bagong umaga. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, ang dibdib ko'y punong-puno ng pangamba. Pagkarating ko sa harap, nagkunwari akong masaya sa pagsalubong sa bagong mag-asawa. Congratulations! Bati ko sa kanila. Pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman ko. Si Kevin, sa kabila ng kanyang ngiti, ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Alam kong naroon pa rin ang koneksyon namin, kahit gaano pa niya ito itanggi sa kanyang sarili. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng pagtitipon para sa lahat ng bisita. Ang mga tao'y masaya, ang musika'y masigla. Ngunit ang aking mundo'y tila bumagal. Naglakad ako sa paligid, umaasang makahanap ng pagkakataon na makausap si Kevin sa pribado. Ngunit sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y lalo akong nalulunod sa dagat ng mga tao at emosyon. Maya-maya, nakita ko siyang nag-iisa sa veranda, malayo sa kasiyahan ng pagtitipon. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Kevin, bulong ko, sapat na para marinig niya kahit hindi ako sumigaw. Anong ginagawa mo rito, Daryl? Tanong niya, hindi nag-aalangan, ngunit puno ng pag-aalala. Tila natatakot na may makakita sa amin. Kailangan nating mag-usap, sabi ko, puno ng determinasyon. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ang lahat ng ito. Napabuntong hininga siya. Tiningnan ako ng may lungkot sa mga mata. Alam kong mahirap ito, pero dapat nating isipin ang mga taong masasaktan. At paano naman tayo, Kevin? Hindi ba natin dapat isipin kung ano ang makakabuti para sa atin? Sagot ko, puno ng hinanakit. Saglit siyang natahimik, tila nag-iisip. Hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy ito. Sabi niya sa wakas, pero hindi ko rin kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ko.
Ang pag-amin niya'y nagpapaalala sa akin ng katotohanang hindi ko matatakasan. Nandito kami sa isang sitwasyon kung saan walang mananalo. Ngunit sa kabila nito, alam kong mahal ko siya at hindi ko kayang talikuran iyon. Kevin, gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Hindi ko alam kung paano natin ito maaayos, pero hindi kita iiwan. Sabi ko, puno ng pag-asa kahit na parang imposible na ang lahat. Pilit siyang ngumiti, ngunit malinaw ang hirap na nararamdaman niya. Salamat, Daryl. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yan sa akin. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, tila may bahagyang liwanag na sumilay sa aking dibdib. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang aming pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng beranda at lumabas si Lila. Kevin, nahanap kita? Halika na, may naghahanap sa iyo sa loob. Sabi ni Lila, hindi man lang napansin ang tensyon sa pagitan namin ni Kevin. Nagulat si Kevin at agad na bumitaw ng tingin sa akin. Sige, susunod na ako. Sagot niya kay Laila bago siya lumingon ulit sa akin. Isang saglit ng pag-unawa ang namagitan sa aming dalawa bago siya tuluyang umalis. Habang sinasamahan ko siya ng tingin, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nanunuot sa aking balat. Alam kong mahirap ang sitwasyong ito para sa aming dalawa. Ngunit mas mahirap ang walang gawin. Sa aking pag-iisa sa veranda, napansin ko ang isang maliit na sobre na nakalagay sa isang tabi. Kinuha ko ito at binuksan, at ang laman ay isang sulat. Nakasulat dito ang mga katagang, "Alam ko ang lahat. Mag-ingat kayo." Nangilabot ako sa nabasa ko. Sino ang naglagay nito dito? At kanino ito galing? Napatingin ako sa paligid. Naghahanap ng posibleng nagmamatyag. Ngunit tila walang ibang tao kundi ako at ang mga anino ng gabi. Isang damdamin ng takot at kaba ang bumalot sa akin. Sino man ang sumulat nito, mukhang alam ang sikreto namin ni Kevin. Ngunit higit sa lahat, ang mga katagang iyon ay tila isang babala. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang araw ng kasal ni Kevin ay dumating na. Sa bawat hakbang ko papunta sa simbahan, tila may bigat na nakadagan sa dibdib ko. Alam kong hindi ako dapat naroon, ngunit naroon pa rin ako. Nagtatalo ang puso at isipan. Para akong multo na nakamasid sa sariling libing. Si Kevin, ang lalaking minahal ko ng higit pa sa aking sarili, ay naglalakad sa altar na may ibang babaeng kasama. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila matalim na kutsilyo na amatarak sa aking puso. Ngunit kailangan kong tiisin ito. Kailangan kong magpanggap na wala akong nararamdaman, na isa lamang akong kaibigan na nagnanais ng kanyang kaligayahan. Sa gitna ng seremonya, habang binibigkas ng pari ang mga banal na salita, bigla kong naalala ang mga gabing magkasama kaming dalawa sa aming lihim na mundo. Ang mga bulong ng pag-ibig, ang mga pangakong hindi kailanman maisasakatuparan sa liwanag ng araw. Paano kami umabot sa puntong ito? Paano niya nakayang itago ang lahat ng ito sa likod ng isang nagpapakiti? Natapos ang seremonya at nagsimula ang kasiyahan. Ang lahat ay abala sa kanilang mga kwentuhan at tawanan. Ngunit ako, nakaupo sa isang sulok, nagmamasid sa kanya. Ang bawat tingin niya sa akin ay may kahulugan. Parang sinasabi niya, "Pasensya ka na, ito ang tamang gawin." Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang magalit sa kanya. Naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon, ang takot niyang hindi matanggap ng lipunan. Napansin ko ang isang pagkakataon na mag-usap kami ng masinsinan. Lumapit siya sa akin habang ang karamihan ay abala sa pagsasayaw. "Daryl, salamat sa pagpunta," bulong niya. Sa kanyang mga mata, may halong lungkot at pasasalamat. Alam kong mahirap ito para sa'yo. "Kevin, hindi ko alam kung paano kita kakausapin ngayon," sagot ko. "Pero gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, nandito lang ako." Nagpatuloy ang gabi,
ngunit naiwan sa akin ang mga salitang iyon. Paano ko siya susuportahan kung ako mismo'y wasak? Naisip kong baka panahon na para palayain ko siya. Baka panahon na para hanapin ko rin ang sarili kong kapayapaan. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng pagtitipon, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang bisita ang nawalan ng malay at nagmadali ang lahat para tumulong. Habang abala ang lahat, biglang may iniabot sa akin si Kevin na isang maliit na papel. Basahin mo ito kapag mag-isa ka na, sabi niya bago siya muling naglaho sa gitna ng mga tao. Ang kaba at pagtataka ay bumalot sa akin. Ano ang laman ng papel na iyon? Umalis ako ng venue na puno ng tanong sa isip. Pagdating ko sa bahay, agad kong binuksan ang liham. Nakasulat doon ang mga salitang hindi ko inaasahan. Daryl, alam kong masakit ang lahat ng ito, pero may plano ako. Nag-iipon ako ng lakas ng loob para harapin ang tunay kong sarili. Mangyari man o hindi, ang mahalaga, ikaw ang pipiliin ko. Maghintay ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang mga salitang iyon ay tila sinindihan ang mitsa ng pag-asa sa puso ko. Ngunit paano kung hindi niya kayang tuparin ang kanyang pangako? Paano kung ito'y isa lamang pantasya na hindi magkakaroon ng katuparan? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado. Ang pagmamahal ko kay Kevin ay hindi magbabago. Ngunit kailangang harapin ang katotohanan na ang aming relasyon ay isang laro sa pagitan ng tama at mali, ng liwanag at dilim. Ang iniwan niyang pangako ay tila isang mitsa ng apoy na nagbabanta sa aming lihim na mundo. Kung kailan ito sasabog, hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay malayo pa sa katapusan. At sa gitna ng lahat ng ito, ako'y maghihintay, umaasa na ang aming lihim na sumpaan ay magkakaroon ng katuparan. Ang araw ng kasal ni na Kevin at ng kanyang napiling babae ay dumating. Kahit na alam kong hindi karapat-dapat, naroon ako, nakatayo sa gilid, nagmamasid sa bawat detalye ng seremonyas. Ang mga bulaklak na puting rosas ay perpektong nakalagay sa bawat sulok ng simbahan at ang mga bisita ay abala sa kanilang mga bulong at halakhak. Ngunit ang lahat ng ito ay tila malabo sa aking paningin sapagkat ang tanging bagay na nasa isip ko ay si Kevin. Mula nang magdesisyon siyang pakasalan ang babaeng iyon, tila lalo akong nawala. Ang aming lihim na relasyon na itinago namin ng maraming taon ay nagmistulang isang masalimuot na pangarap. Alam kong mali, alam kong makasarili, ngunit hindi ko mapigilang umasa na may mangyayaring milagro at magbabalik loob siya. Subalit habang lumalakad siya sa altar, kasama ang kanyang magiging asawa, unti-unti kong natanggap na ang milagro ay tila isang ilusyon lamang. Habang nagaganap ang seremonya, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaalang magkasama kami. Ang mga gabi ng tawanan, ang mga lihim na tagpo sa mga kalsadang walang tao, at ang mga pagkakataong nadarama ko ang kanyang yakap na tila wala ng bukas. Noon, sapat na sa akin ang mga iyon. Ngunit habang narito ako ngayon, nagmamakaawa sa mga alaala, naisip ko kung hanggang kailan ko kayang manatili sa lilim ng kasinungalingang ito. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahan akong naglakad papalayo sa simbahan. Hindi ko na hinintay pa ang resepsyon. Ayoko nang makita pa ang mga ngiti ni Kevin habang kasama ang kanyang bagong asawa. Nararamdaman kong ang bawat hakbang ko ay tila pasan ang buong mundo. Subalit, bago pa ako makalabas ng bakuran ng simbahan, may narinig akong pamilyar na boses. Daryl. Agad akong napalingon. Si Kevin. Kinuha niya ang aking braso at hinila papunta sa isang tagong sulok sa likod ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala at sa unang pagkakataon, simula nang ikasal siya, nakita kong muli ang lalaking minahal ko. Kevin,
Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng luha. Daryl, please, kailangan kitang makausap. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ito tama. Kinasal ka na. Dapat ay kasama mo siya? Sagot ko na ang bawat salita ay tila mga patalim na tumatarak sa aking puso. Ngunit nagulat ako sa kanyang naging sagot. Hindi ko kayang mawala ka, Daryl. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilang mahalin ka. Nabigla ako. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig, ngunit alam kong puno ng panganib ang mga ito. Kevin, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito. May asawa ka na, sagot ko, kahit na ang puso ko'y nagtatalo. May paraan pa, Daryl. May nais akong sabihin sa'yo, pero hindi dito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, mamaya, sa lumang bahay natin. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, ngunit tumango ako. Marahil sa pag-asang may magbabago pa o sa kagustuhang kahit paano'y maramdaman ko siyang muli, kahit sa huling pagkakataon. Habang papalayo siya, iniwan akong puno ng alinlangan at pag-asa. Anong uri ng lihim ang kanyang sasabihin? Paano ito magbabago sa sitwasyon namin? Dumating ang gabi at nagpunta ako sa lumang bahay na tinutukoy ni Kevin. Ang bahay na iyon ay saksi sa aming mga lihim na pagkikita. Sa bawat pinto at bintana, naroroon ang mga alaala ng mga nakaw na sandali. Dumating si Kevin at may dala siyang isang maliit na kahon. Daryl, ito ang dahilan kung bakit hindi ko kayang bitawan ka. Sabi niya, habang iniaabot ang kahon. Kinuha ko ito at dahan-dahang binuksan. Nabigla ako sa aking nakita. Isang singsing. Napatingin ako kay Kevin, puno ng pagtataka. Ikaw ang pinili kong pakasalan. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang kasal kanina, ito'y isang palabas lamang para sa ating kaligtasan. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang aking puso ay nag-uumapaw sa emosyon. Ngunit sa likod ng galak ay naroon pa rin ang tanong, paano ito magiging posible? At ano ang dahilan ng kanyang desisyon? Ang sagot ay tila nakatago pa sa dilim ng gabi. Ngunit sa sandaling iyon, nagliwanag ang aming mundo kahit paano. Kahit isang saglit lamang.